If you have your Bibles with you, nasa prophets pa rin po tayo. So basically, nasa Old Testament tayo. Puntahan po natin sa 1 Samuel. Isa po sa mga prophets na pag-usapan po natin this Sunday. And scheduled topic is about Samuel. Tingnan po natin kung paano po siya nagsimula. Pinag-usapan natin sa Elijah, sa Elisha, and now, Prophet Samuel. 1 Samuel chapter 3, tingnan po natin yung verse 1 to 10. 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 10. Old Testament po tayo. Papasahin ko po, pakisundan nila lamang po sa inyong mga Bible. Sabi po rito, the Lord calls Samuel. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There was not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The Lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, Here I am. And he ran to Eli and said, Here I am, you called me? But Eli said, I did not call. Go back and lie down. So he went and lay down. Again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am, you called me? My son, Eli said, I did not call. Go back and lie down. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. The Lord called Samuel a third time, and Samuel got up and went to Eli and said, Here I am, you called me? Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, Go and lie down. And if he calls you, say, Speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. We come before you, Father, this morning, and we ask your presence to fill our hearts and fill this place. This is a holy ground because you are here. We ask for your Holy Spirit to speak to us this morning, Father. We have our own story. You know every single detail of our life, Father, and we cannot hide from you. You know when we are happy, we are sad, we are weak and lonely. Perhaps we can hide from other people, but we can't hide from you, Father. So I pray, Father, that each one of us will continue to open up our hearts as we listen to your word, as you speak to us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So here's another prophet, Prophet Samuel. Tingnan po natin, merong dalawang books na ipinangalan sa kanya sa Old Testament, the 1 Samuel and 2 Samuel. According po sa pag-aaral, ay yung 1 Samuel talaga, sabi ng iba, ang suggestion po ng ibang theologian, ay 1 Kings, 2 Kings, 3 Kings, and then 4 Kings. Yung 1 Samuel, dun po kasi yung transition ng pagiging mula sa Judges to Kings. So now, ang sabi nila, ito ay 1 Kings, 2 Kings, and then 3 Kings, and then 4 Kings. Yung alam daw natin na 1 Kings ngayon, yun daw ang 3 Kings. At pagkatapos yung 2 King ay yun ang 4th King. So bakit yung 1 Samuel is actually the 1st King. 2 Samuel is the 2nd King. Kung maalala ninyo, titignan natin yung outline.
Sa 1 Samuel, pinanganak po si Samuel sa chapter 1, and then si Eli ay tinawag ng Panginoon bilang priest. However, siya po ay nag-fail sa tawag ng Panginoon. Mas finavoran niya yung kanyang mga anak. Kahit nagkamali yung kanyang mga anak, ay hindi niya ito tinama. So, nagalit ang Panginoon sa kanya. And then, God called Samuel at a very young age, perhaps maybe about 9, 10 years old. Can you imagine that? Ilang taon na si Faith? Okay, 8, mukha lang 12, pero ganon. Can you imagine at 9 years old? Kaya kung titignan yung picture natin sa simula, he was just a boy. Siya po isang bata pa lang. How? Parang napakasarap isipin yung anak mo tatawagin ng Panginoon that young age. Parang at 9 years old, tatawagin na siya ng Panginoon. However, many people nowadays are scared of giving their kids to the Lord para mag-minister sa church, para maging pastor marahil, para maging misyonero. Pagka tinanong mo ang isang anak, anong gusto mo paglaki mo? Piloto po, inhinyero, lawyer, doktor. Pero pag sinabi na, I want to be a missionary, anak, alam mo, maraming magandang kurso ngayon eh. Pero yung misyonero, pwede yung pagkatapos mong mag-doktor, di nakapag-doktor ka na, eh di okay na. Tapos maging stable ka, tsaka ka mag-missionary. At least yung medyo isang beses ang taon, mag-mission ka, okay na yun. Pero yung full-time mission as a missionary, parang ayaw natin tanggapin yun. Why? Because it is just so hard to live bilang isang misyonero, bilang isang pastor. Alam niyo po, buti pa ho sa Amerika, sa katotohanan po, mas masarap magpastor doon kung ang pagbabatayan lang po natin ay sweldo. Dito po sa atin, kung naalala po, alam ng mga pastor natin to, ang sweldo po nila nung start po kami is 2,500 pesos. Hindi makabuhay ng sarili. Hindi makabuhay ng sarili. Pagkatapos, pagka nakadamit ng maganda yung pastor, ako yung pastor, ganda ng damit. Para yung offering natin na ngayon. Gusto niyong maging presentable yung pastor, pero ayaw niyong makabili ng maganda-ganda damit. Kaya nakaka-bless minsan pagka yung, alam niyo, pagka may mga members, alam mo, may members sa isang church, kaya nagpunta ka sa isang church, bigla na lang may kakamay sa'yo, pastor, pambili mo ng damit mo. Bakit? Siya naawakan sa pastor minsan, right? Pero it's not only, pero sa Amerika, ito isang naging pag-aayaw mo ng trabaho. Halimbawa, sinabi nila sa'yo, we will give you $50,000 a year. Yan ang sweldo mo sa amin. Wala pa yung insurance dyan, wala pa yung ganito, wala pa yung pabahay mo. Alam niyo gagawin ng pastor, pag-iisipan pa yun. Kung tatanggapin niya o hindi. Kikwentahin niya yung kanyang bahay, binabayaran sa bahay, sasakyan, insurance, kanyang sweldo. At pag ayaw niya, kung pwede siyang umindi. Dito po sa atin, pagka pastor ka, kahit nawala na yung sweldo mo, alam ka, tinawag ka ng Panginoon doon, you will stay there. Kaya may sweldo o wala, tinawag ka ng Panginoon. Ganun po mga pastor po sa Pilipinas. To be honest with you, naranasan ko magtrabaho ng 20 hours a week as a pastor. Ang trabaho ko lang po sa Chinese church noon, mag-preach, umattend ng meeting, 20 hours a week. Sasweldo po ako ng $20,000 a year. It's like $1,700 a month. Ang trabaho ko lang po noon, mag-preach, attend lang ng meeting. Yun na po. Here you are, God called Samuel at a very young age. Naalala ko nung sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. I was around 9 years old. Kasi umaten ako ng Sunday school noon. Hindi ko pa alam kung ano talaga ibig sabihin nun. Pero it was a process na ginawa ng Panginoon. And then the loss and recovery of the ark. And then, kung maalala ninyo, ayaw ng Diyos ng king. Pero yung the surrounding nations, gusto nila ng king. So nakipag-bargain ng Israel. Sabi nila kay Yahweh, Yahweh, give us a king. Ayaw lang namin ng judge. Gusto namin king katulad ng mga nasa iba namin sapagkat sila lumalaban. Yung bakit ayaw ni Yahweh? Sapagkat gusto ni Yahweh, siya lang yung king. Walang ibang king. Ganun din ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Gusto niya isa lang ang hari.
ikaw lang, ikaw hindi ka hari. Ang ating mga mahal sa buhay hindi hari, isa lang ang hari, kundi ang Diyos lamang. So after that, 2 Samuel, kung maalala ninyo, si Saul ay pinili na maging hari, na maalam na po si Samuel. At pagkatapos si Saul's decline, bumagsak na po ang popularity ni Saul. Ayaw na ng Diyos kay Saul sa chapter 15. Pagkatapos noon, at a very young age, around 12, 13, 14 din, si David tinawag ng Panginoon. Tinawag siya ng Diyos at inanoint siya ni Samuel. Si Samuel ang ginamit ng Panginoon kay David. And at a very young age, chapter 17, kaya nga tinawag ni Goliath, sino tong bata na itong lalaban sa akin? Bata. Because literally, si David po noon ay isang bata pa na lumaban kay Goliath. And after that, as the story goes, nanalo po si David. Pagkatapos nainggit na po si Saul sapagkat sumikat na po si David. So pinlano niyang patayin si David. Pero meron siyang isang best friend. Ang pangalan po na ay Jonathan, na anak naman ni Saul. Pero alam po natin, si Jonathan ay hindi makasarili. Siya sana yung susunod. But he knows that God already chose David to be the next in line. So hindi siya nagmagaling, kundi binigay niya kay David yung pagiging hari. And then David spares Saul. Hindi niya pinatay. Kahit kaya niya nang patayin, nandun na sa harap niya, kinuha niya na yung tabak, pero hindi niya ginawa. Pinabayaan niya sa kamay ni Yahweh. Sapagkat, do not touch the anointed of God. Yun ang sabi ni David. Hindi ko papatayin ang inanoint ng Panginoon na hari. And then kay David, death of Samuel, chapter 25, and then kay Abigail, sa si David, pagkatapos the witch at the end door, and then the death of Saul. So yun po, kung makikita nyo po talaga, ang 1 Samuel and the 2 Samuel, it's about David, it's about the beginning, the transition of judges to kings. Kaya po pwede rin talaga naman na siya tawagin as 1 and 2 Kings. Tingnan po natin yung matututunan natin sa life ni Samuel. So, sino ba si Samuel? Samuel is the 13th judge ng Israel. Pang-13 po siya. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 1, verse 15. Hindi lamang po yun. Samuel lived in the transition period between the deliverers of Israel called judges. Ang ilan sa mga judges ay sila Gideon. Alam po natin yan. Hindi po siya prophet, but he is a judge. Si Samson ay isang judge din po. So mula nung sa buhay ng mga judges, wala silang hari at patungo sa pagkakaroon ng hari ng Israel. At ang unang-unang hari ay katulad po ng alam natin ay si Saul. So as God-dedicated servant, si Samuel po ay nag-function ng dalawang roles. Ang una, siya po ay isang judge, at pagkatapos, siya rin ay prophet. Can you imagine that? Parang sa basketball, ano? Ikaw ay number 1 na, number 2 pa. Di ba? Ikaw ay point guard na, pagkatapos lumalaro ka pa ng dos. Kaya sentro ka na, pagkatapos lalaro ka pa ng ibang position. But that was the role of Samuel. Siya po ay isang judge, at the same time, siya rin ay isang prophet. So yung transition na yun. Ano po yung kondisyon po ng Israel nung siya po ay pinanganak? Anong picture? Anong itsura ng Israel nung dumating si Samuel? Samuel's birth, the condition of Israel was deplorable. There was no recognized leader. Wala talagang leader na tumatayo. Wala talagang kinikilala. Because si Eli, na sanay siya'y tatayo as leader, siya ay tumalikod sa Panginoon. Imbes na sinundan niya ang yapak ng turo ng Diyos, siya ay lumayo sa Panginoon. Kaya wala talagang tinitignan na leader noon ang Israel. Hanap ng Panginoon. At ang nahanap niya ay isang bata na katulad ni Samuel. Tingnan niyo yung mga bata natin ngayon dito sa church. Yung mga kabataan po na yan, later on, yan yung mga makikita niyong tumutugtog dito sa harap. Yung makulit, naku, sabihin niyo po makulit yan, pag yan ay tinawag ng Panginoon,
Meron akong alam sa Stockton, siya yung pinakabakulit daw. Sabi nila, nung bata, siyang naging youth leader nila. Can you imagine that? Sino mag-iisip kung nakita niyo yung picture ni Brother Joel nung siya ay high school na nakapost sa FB? Sino mag-iisip na matututong mag-computer to at isang nagde-design pa at nagtatrabaho ngayon sa ano tawag dito pero ang word na hinahanap nasa bingit ng kamatayan na struggle. Controversial na struggle sila ni Ninya. But anyways, going back, ako ay isang bata po na mahiyain po nung bata pa. Si Pastor Jerome po, titin niyo po gayang mahiyain po yan. Hindi po ako nagbibiro. Mas gugustuhin pa po niyan nakakulong sa kwarto 100% kaysa makipag-usap sa tao. Tama mali niya? Tama, di ba? Parang kayo, pag may bisita yan, gusto niya nasa kwarto lang siya. Kung po pwede sana gano'n, because when we were growing up, ayaw po ng magulang namin na kami ay makisabay sa mga bisita namin, makipagdaldalan. Compared ngayon, di ba, pag may bisita talagang, oh, sige, pakita mo nga yung galing mo, cham-cham, kantahan mo nga. Di ba, gano'n na ngayon? Before, doon ka sa looban na, may pag-uusapan doon ng matatanda. Huwag po nating mamaliitin yung mga bata. Kaya nga, sana yung mga bata natin ngayon, gamitin natin as much as possible, magpagamit sila para sa Panginoon. So wala pong nakita maliban po sa isang bata na ang pangalan ay Samuel. Sino po ang magulang ni Samuel? He was the son of Elkanah and Hannah, who resided at, basahin na lang po yun, of Mount Ephraim. Ano basa? Ramadan. Shiloh was still a center of the national worship. So yung Shiloh po ay ang sentro pa rin ng pananambahan. And Elkanah and his family were devout servants and worshipers of God. So talaga yung family ni Samuel talaga naglilingkod sa Panginoon. Ang problema nga lang po, si Hannah ay hindi magkaanak. Bakit kaya ang hilig ng Panginoon tumawag? Hello? Sa mga babae at lalaki, pambabae halos hindi magkaanak. Can you imagine that? Ilang beses na nag-usap tayo rito, ang pinag-uusapan natin, Abraham, Sarah, hindi magkaanak. Tapos ito, another one, hindi magkaanak. At pagkatapos ang ginawa po, iniinis siya nung isa pang asawa ni Elkanah. So ayaw niyo pong mabuhay ng Old Testament sapagkat yung asawa mo, maraming asawa. Gusto niyo ba yun? Ha? Ang hirap no, di ba? Ayaw nyo. Pero nung panahon na yung inaasar siya, nung isa pang asawa ni Elkanah. So ang ginawa po ni Hannah, siya po ay pumunta doon sa simbahan. At pagkatapos po, nanalangin, lumuhod siya sa Panginoon, humagulgol siya sa Panginoon, sapagkat meron siyang gusto. Nadaan si Eli, nakita siya. Tignan mo to, nagpupunta sa simbahan, lasing. Akala ko lasing siya. Bakit? So sobra na lang nung bardog na panalangin. Alam niyo po, pagka meron ko talagang gusto-gusto sa Panginoon, kung ako yung nagsi-civil service, gusto-gusto ko talaga eh. Panginoon, parang awa niyo na po, baguhin niyo yung mga tanong na to. Hindi ko maintindihan Pero nagsi-civil service ako, pero alam ko, hindi naman gagawin ng Panginoon yan. But anyways, ganun po nangyari. So akala ni Eli, siya po ay lasing. But anyways, the story said, nasabi po sa atin yung storya, pinagkaloob po ng Panginoon kay Hannah, yung anak. At ang sabi po ni Hannah, sabi niya, Panginoong Diyos, di ba pagka nagpe-pray tayo, ipasan niyo lang po ako sa exam na ito, maglilingkod po ako talaga sa inyo, talagang lahat-lahat po ibibigay ko. Pataasin niyo lang po yung sweldo ko, ibigay niyo lang sa akin yung trabaho na to. Panginoon, ibibigay ko buong-buo ng tithe ko, Panginoon. So, sobrahan ko po 10.5%. Yan po. Ganun po ang panalangin ng ni Hannah at tinugon po ng Panginoon. And after that, lumabas si Samuel. At alam niyo po kung saan lumabas si Samuel? Sa church. Grabe, no? Tumira na siya sa church, naglingkod siya sa Panginoon, naging katulong po siya ni Eli. Ganun po yung kanyang paglaki.
Ano nangyari po sa early life ni Samuel? His early life was spent at Shiloh in the service of the Lord. Tandaan niyo po ito, walang ibang pinakamasarap na paglingkuran kundi ang Diyos ng buhay. Ang dami ko na po na paglingkuran. Naglilingkod ako sa isang boss. Actually, dalawang bosses ng dalawang eskwelahan. Magkaiba boss ko. Naglilingkod ako sa national office. Ang dami ko na naging boss. Na-interview na ako ng presidente ng seminaryo noon. Dami nang naging boss. Nagtrabaho ko sa Amerika. Dami. Trabaho ko bilang driver sa Amerika. So, sweldo ko $120 an hour. A day. Dami ko na naging boss. Pero ang pinakamasarap na naging boss ko, ang Diyos na buhay. Super yung mga ginawa niya sa buhay ko. Mga bagay na I couldn't even imagine. Mga places na I couldn't even imagine na pupuntahan ko. At hindi lang yun. Sa kabila ng isang maruming basahang buhay, na sana ay hindi na maaaring gamitin pa, pinulot ulit ako ng Diyos para magamit niya sa ministeryo. Kaya ang bawat pagtayo sa harap, tuwing maalala ko ang buhay ko, just a matter of the grace of my boss and my Savior and my Lord. So yun na. At ganun din ang naging buhay ni Samuel. Siya'y naglingkod sa Diyos and time came. Doon lang niya naintindihan nung siya'y nanaginip or siya'y nagkaroon ng vision na tinatawag siya ng Panginoon. Samuel, Samuel. At pagkatapos bumangon siya, tinatawag niyo po ba ako? Eli. At pagkatapos sabi, hindi, bumalik ka na sa kinatutulugan mo. Samuel, Samuel, bumangon siya ulit. At pagkatapos the third time, na-realize na ni Eli that the one who was calling him was actually God. Tinawag na siya ng Panginoon. So God called Eli. And God established him as a prophet and judge. So what can we learn from the life of Samuel? Isa pong bagay na natutunan ko sa buhay ko ni Samuel is that he made himself available when God needed him. He made himself available when God needed him. Wala nang makita ang Diyos, wala nang gustong tumayo pa doon sa mga turo at aral ng Panginoon at lahat ay tumalikod na. Pero nung tinawag ng Diyos si Samuel, hindi nagdalawang salita ang Diyos kay Samuel at siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Pero isang kasabihan, the best ability is availability. The best ability is availability. Ang pinakamagandang abilidad, yung ikaw ay pag tinawag nandoon ka. Alam niyo po, sa buhay po na tinatakbo po natin ngayon, na lahat tayo ay super busy, na lahat tayo sobrang dami ng ginagawa, at kung minsan tinatawag tayo ng Panginoon, anak, yung salita ko parang nakakalimutan mo ng basahin. Can we make ourselves available for that? Pag tinawag tayo ng Panginoon to pray, kaya ba natin isang tabi yung mga ginagawa natin and to be available para manalangin? Pag tinawag tayo ng Panginoon na pumunta sa church or dalawin yung ganitong isang kababata natin o isang kaibigan natin na kailangan ng panalangin, can we make ourselves available for the Lord? Just like Samuel. Alam niyo po, Diyos po natin, sobrang bait eh. Tama po ba? Sobrang bait. Na lagi po natin iniisip, naintindihan ako ng Diyos. Yan po, lagi ko sinasabi rin eh. Naintindihan naman ako ng Diyos eh. Alam niyo po, mas matutuwa naman ang Panginoon kapag ka sa kabila ng mga bagay na kabalahan natin, lumabas ka ron sa sobrang trabaho na ginagawa mo and then you make time for the Lord. Are you following me? Naalala ko si Dennis Rodman. Kilala niyo si Dennis Rodman? Yung tatay po niya, actually, nandito ata sa Pampanga. Di ba? Kamukha ho talaga. Pero hindi naman kinilala ni Dennis Rodman. Nung nagkaroon ng awarding, si Dennis Rodman ay umiiyak, humahagulgol dahil kulang po siya sa pagmamahal ng magulang at ang tumayo na magulang para sa kanya ay sina Phil Jackson na kanyang coach nung time na yun sa Chicago Bulls.
Alam niyo kung bakit magaling? Si Dennis Rodman, hindi naman sobrang galing yun eh. Napanood niyo na ba siya maglaro? Matangkad siya, yes. Hindi naman sobrang tangkad. Pero alam niyo, kagustuhan ko kay Dennis Rodman at kagustuhan ng maraming tao, yung mga effort pagka naglaro. Yung ayaw gawin ng iba, siya gumagawa. Yung babantayan yung malalaki, doon siya na-excite. Yung pagpatakbo na lang yung bola, siya magdadive siya para kunin lang yung bola at mabalik sa team niya. Ganun siya. Yung katawan niya, di bali ng banggain, basta makakuha ng foul. Yun si Dennis Rodman. Tapos pagka nakashoot yun, o kaya yung kasama niya talagang parang nagwawala yun. You know why? Bakit gustong-gusto siya? He always makes himself available. Kahit na ang iba ay ayaw gawin yung trabaho na yun. Mga magulang kapatid, tayo po ay pinupuno ng kaaway din minsan ng sobrang dami ng trabaho sa mundo ito. And sometimes, the more we work and forget about the Word of God, yung discernment natin humihina, whether you like it or not. Si Samuel, nag-stay siya sa presence ng Lord. I challenge each one of you. Let us go back to reading the scriptures. Let us go back to reading the scriptures every day, one chapter a day lang po. When was the last time na nabasa mo ang Bible? I challenge you, young people. I know that you have lots of things going on. Ang pinakamasarap na investment sa mundo ito ay yung relasyon ninyo sa Panginoon. Mga young adults na katulad ko na maraming trabaho, make ourselves available for the Lord. Pray. Pray for 5 minutes bago matulog. Pagkagising sa umaga, before na akbang natin yung paa natin, manalangin muna tayo. Naalala ko tuloy isang pastor sa Willow Creek, ang ginagawa sa Willow Creek, Chicago. Pagka siya, sabi niya, pagkagising niya sa umaga, ang una niyang ginagawa, imbis na tumapak yung kanyang paa sa lapag, sa floor, ang ginagawa niya, ang una niyang tinatapak ang kanyang tuhod. You know why? To remind him na meron siyang dapat gawin. Pagka baba niya sa kama, pagka daw tumapak yung paa niya, sabi niya, oops, tatapak niya muna yung tuhod niya. Pagkatapos lululog siya. And then he will pray for his family. He will pray to the Lord for his work. Papanalangin niya yung mga kailangan ibang pray. How about you? Once a week tayo nakikita. How about from Monday to Saturday? How is our relationship with the Lord? Shall we pray? Shall we continue? Please continue with that song. Hallelujah. Lord, we come to you. We come to you. Hallelujah. Hallelujah. Sing with us. Desire to honor you. To honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me. All I have within me. I give
heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah. 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 Speak to the Lord this morning. Speak with Him. Panginoon Diyos, kami po ay humingi ng tawad sa aming pong mga pagkukulang po sa inyo. Many times we make excuses, Father. Lots of excuses. But the truth is, we never make extra effort. Tuwa ka, Panginoon. Pag nakikita mo kami gumagawa doon sa higit sa kaya namin, you are so happy to see us, Father. I pray, Father, that each one of us this morning, O God, ay laging magnais na ipagkaloob sa iyo ang buong buo naming buhay, Panginoon. That we will make ourselves available for your glory, not for our own. Gamitin niyo po kami sa mga kaibigan po namin. Gamitin mo ang aming buhay, ang lahat ng mayroon kami, para sa iyong kalwalhatian. Salamat po aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.